Yan yung metal expansion joint niya. Dadaanan ng mga sasakyan bago yung tulay mismo. Meron siyang expansion joint eh. Ayan na mga kapatid. Ang pinaka-asam-asam na Bucana Bridge ay tapos na. At malapit ng inagurahan ng mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Ito nga yung expansion joint, meron niyang mga rubber sa ilalim eh. At saka ito, metal ang nasa taas, surface. Palagi ko may mga spring pa rin yan eh. At matibay yan bago tayo tatahak dito sa mahabang tulay na ito. Mga 340 meters from point A to point B. From where we stand, as you can see, there's the Samal Island in the background. Yan mga kapatid ay papuntang Bucana proper. From where we stand nga ay the Ecoland side. Galing tayong Matina. O kundi naman galing ka ng roundabout papuntang SM, dito sa kinatayuan natin ay papunta sa Bucana Bridge. At yan nga makikita natin na napakaagang mga sasakyan na dumadaan sa roundabout galing doon sa Matina area, galing Talumo. Ang iba pa dyan, ayan o, yung background ng Mount Apo na medyo natabunan siya ng mga clouds. At dito sa loob, ito yung papuntang Bucana Bridge. Mga tatahakin mo dyan ay mga 1 kilometro. At dito nga makikita natin yung kanilang batching plant. Ang isa sa mga naging dahilan kung bakit napakabilis ng kanilang trabaho at hindi tayo naghintay ng matagal. At ang isa pang dahilan, sir, sa mabilis na trabaho ng Bucana Bridge ay systematic at malinis na trabaho. Ang segment kasi na yan sa coastal road papuntang Bucana Bridge. Mga 1 kilometro ang layo galing Kang roundabout papuntang SM ay walang ka-traffic kaya mabilis at preskong. Ang paghahatid ng ready-mix concrete galing sa napapanood nating mga silos, 3 at mahaba at malaki kung saan hinahalo nga, ng mga transit mixers na may lamang 10 cubic meters kada 1 o 2 beses ang dami. Ang inihahatid ng mga sand, gravel, cement mix na konkreto. Yan si AI avatar natin as we continue to learn the use of artificial intelligence na siyang naging uso ngayon. At ito nga ang mga silos na pinag-usapan natin. Palagay ko mga 3-4 na mixers lang ginagamit nila dyan dahil malapit lang at walang traffic. Sa tulay mismo, itong matutunghayan ninyo ngayon, yan yung mga bicycle lanes o mga walkways. At talagang safe siya. Ito yung kanyang anchor ng cable. O yan, makita mo kung gaano siya kalaki, hinawakan ko. Yan ang mga, kaya siya tinatawag na cable-stayed bridges. At dito siya sa loob ng buwan mismo, ng walkways or ng mga bicycle lane para, at naka-fence yan ha. Meron mga barriers yan na mga metal. Ayan o, kita mo, yung kalsada mismo na 4 lanes, dyan, makikita mo na napaka-safe ng tulay na ito. Kasi nga, ibang lugar o separate the walkways and the bicycle lanes are separated with a very strong metal barriers. Yan makikita mo. Kaya siya napaka-safe sa mga travelers, yung mga naglalakad. Walkable siya. Ito naman yung napakalaking pylon ng nakasaddle na mga cable. Yan o, 1, 2, 3, 4, 5 cables yan ha. Diyan nakabitay kaya ito, ang makikita mo ay ang bakawan sa ilalim ng tulay.
at mas mahaba ang mas matayog yung pylon niya, no? Nakasaddle yung mga cable. Yan yung hati na sinasabi nila na diferensya. Hindi yan. Sinadya yan dahil para malagyan ng expansion joint for the level bridge to move freely. Yan o. Yan ang kanyang expansion joint. At kung saan tayo nakatayo, yan ang papuntang roundabout sa SM Ecolan. Kung saan kanina ay nandoon tayo at yan din ang kanyang gentle slope, yung uphill, downhill. Dito ang kadagatan ng Davao Gulf. Yan, noong una nating video, yan kita yung Mount Apo. Kahit saang project sa Davao, makikita mo may Mount Apong nakatayo eh. Yan yan yung sinasabi nating gentle slope niya. Kaya ang mga motorista natin dito ay hindi mahihirapan. Lalo pat mabilis ang takbo dito. At on this view naman ay yung papunta na mismo. Galing ka sa slope niya, papunta ng Bukana Bridge at diyan matutunghayan mo na ang Samal Island at saka yung Talikod Island, yung katabi niyang Talikod Island ng Island Garden City of Samal, kung saan nga ay tinatayo na rin doon ang SIDC Bridge. Yan yung mga paliko niya, yung mga pihit niya, papunta doon sa Ecolan, sa may SM at sa mga ibang establishmento na nakapaligid. Dito makikita mo yung may flora and fauna siya eh. Yan naman yung protective slope niya dito sa seaside, on the side of the Davao Gulf. Dito naman ay ating matutunghayan ang kakaibang ganda ng tulay na ito. Dito nga sa may kanyang service road noong ginagawa pa ito. At yan yung sa ilalim ng tulay, makikita mo, mapapanood mo dito itong mga pier stations niya at saka yung pile capping niya sa ilalim at saka yung ilalim niya, napakaraming pile foundations niyan. At ang lalim ay maabot hanggang 70 meters ang nakalibing na mga vertical foundations. Yan din yung yung anchor ng nakasaddle na cable stay. Dito tayo sa yung abutment dito sa may Caparida compound sa side ng Ecolan, Bukana Ecolan naman ito. At tapos na rin siya at kompleto na rin yung mga perimeter fences niya. Gentle slope niya papuntang level bridge. Kasi yung road decking mismo ng Bukana Bridge, level lahat yan. Ang kanyang slope, yung road approaches niya o road connectors niya, yun yung magbibigay sa'yo ng dagdag joyride. Kasi nga gentle slope. Hanggang dito na lang muna tayo, papuntang SM. Kasi ito ang pag-uusapan din natin, yung mga surrounding establishments of Bukana Bridge. Itong SM, meron ng parang tunnel sa kanyang bagong parking building. May building siya na elevated, na may parking na, dinagdagan na ang parking. Halos doble-triple na ang parking ng SM ngayon. So hanggang sa muli, at ito si Romy Sabaldan at nagpapasalamat sa inyong patuloy na pakikinig. At don't forget to subscribe, like, share. Maraming salamat po. Labas tayo sa Ecoland West.